Hello, at ako si Toby. Uh, this is the third day na wala pa akong work. So, this morning, nag-apply ako around mga, I think, 30 na company. Gumagawa ako ng notes ko para ma-monitor ko kung ilan ang ina-applyan ko. So, para ang target ko is around 50 per day or more. So, siguro mamayang hapon, mag-a-apply ulit ako ng marami. Kasi nga, yun nangyari last 3 days ago. Medyo very demoralizing sa akin. At almost 2 days akong hindi makatulog. So, I check my weight. Bumagsak talaga. Kasi nga, medyo, hindi ako makakain. Wala lahat. Mentally breakdown. So, what I did sa mga ganitong situation is kahapon ng mga 5 or 6 p.m. Tumakbo ako just to release yung tension na iniisip ko. Then, habang tumatakbo ako, nagkakaroon ako ng maraming thoughts. Okay. I know masakit tumakbo, masakit ang paa ko, lahat-lahat. So, habang tumatakbo ako, parati kong sinasabi sa sarili ko, bakit ako? Okay. Bakit ako parating tinatamaan ng mga retrenchment, mga walang yang boss. Nagla-learn naman ako sa mga lesson na yon. Pero, bakit parating pabalik-balik? Like for example, itong last company ko, sinabi ko na dito na ako mag-i-stay kasi mabait yung boss ko eh. As in, mabait yung boss ko. Wala akong masabi. Until 2 years na ako sa company na yon, nag-resign siya. Pumalit. Bagong boss. Eto malala. Pupunta sana ako ng mag-ibang bansa para magbakasyon. Nabayaran ko na lahat. Almost umabot ata ako sa air ticket. Almost 2K. 2K SGD, around 100K, sabihin na natin. And then, nag-book ako ng hotel. Kasi nga, may competition akong pupuntahan. So, as the day pass, nakapag-leave na ako, na-approve na yung leave ko. 1 week before dun sa flight ko, ready na yung mind ko to compete dun sa hobby kong yon. Bigla niyang kinancel. Kasi tumiming na Chinese New Year. So habang kinancel niya yon, sinabi ko, nakapag-apply na ako lahat-lahat eh. In-approve mo na, bakit mo i-cancel? And guess what, anong naging reason niya? Is wala daw tao. Kasi nga, mga kasama ko sa office, nag-leave sila. Dahil nga, Chinese sila, mga lokal. Kasi nga, Chinese New Year. So, special sa kanila yung day na yon. Okay lang naman sa akin i-cancel. Pero ang problema nga, hindi binayaran yung mga ginastos ko. Na-frustrate ako syempre. Sino ba namang hindi ma-frustrate eh? Pinaghandaan mo yon
And gusto mo makipag, I mean, yung time, ang sweat mo to practice, lahat-lahat, yung binayad mo, nawala lahat. So, tinanong ko yung boss ko, so, papaano yun? Okay, sige. I-cancel mo na, hindi na ako pupunta. And sinabi sa akin na hindi nila babayaran. It was so frustrating. As in, na-frustrate talaga ako. Parang gusto ko nang manakal sa loob ng company. So, as time goes by, nandoon yung pain na ayoko siyang kausap, ayokong communicate sa kanya kung may mga utos siya. Kasi boss bagong boss. I think kailangan niyang i-prove himself kasi sa top management na kaya niyang gawin yung mga utos din sa kanya. Which understandable. Pero when you're sacrificing a person na mas maaga pa yung leave mo na mga nilib nila, syempre, you need to think about it. Since hindi naman masasakripisyo yung production. Well, nangyari na. So, I need to move forward. So, balik ako doon sa pagra-running. So, kagabi, habang tumatakbo ako, yun nga, sinasabi ko na bakit ako tinatamaan parati ng ganitong situation. Wala akong makuhang sagot. As in, wala akong makuhang sagot until that time na I'm thinking na parang wala naman akong suicide mentality. Pero meron talaga yung point na you need to end your life para lang ma-ease yung pain. Pero hindi ako pumunta doon sa point. Pero kinakausap ko parati yung sarili ko. Toby, don't do things stupid. Okay? Ang sarap mabuhay. Yeah, I know, masarap mabuhay. But this kind of things, I don't know how to deal it again. Pero dahil lalaki kami, okay, you don't see a man cry in front of people. Okay. So, what I did, pag hit ko ng mga 7 kilometers siguro, nasa truck ako ng walang tao. And doon ako nag-breakdown. As in, umiyak talaga ako doon. Sumisigaw. Umupo. Then, hindi ko naman blame sa taas na bakit ako ganito. Sinabi ko lang na tulungan niyo ako. Kasi, nakakapagod talaga. Sobrang pagod. Sorry, papaiyak na naman ako. Then, gusto kong tumawag sa amin. Pero, I don't know. Siguro I don't want to see my weakness na ganito ako. I think lahat naman ng problema is nasosolve. But you think about kailangan mo na talagang very strategic para sa mga bagay na dapat gawin para ma-solve yung problem. Like for instance, ganito, since hindi pa naman nakakancel yung Pasko, I'm trying to apply as much as possible. Ayun nga, nagkakaroon na ako ng notes para mabilang ko kung ilan na yung kuwang ko kasi may quota ako .
nagkaroon ako ng plan na magkota ako na around 50 per day habang hindi pa naman kinakancel. And I think I have 60 days more dito sa Singapore. So this is my third day. So I make out of it. Then after nung breakdown ko after breakdown ko doon sa pagtakbo ko nung natapos, na-relief naman ako. And then doon nakakatawa, doon ko na feel na inaantok na talaga ako sa pagod. Hindi sa pagod sa katawan, is pagod ako mentally. So what I did pagdating ko dito sa bahay, naligo ako, nag-toothbrush, lahat-lahat. And I forgot to eat again. Talagang babagsak talaga yung katawan mo kasi yung anxiety, lahat. And nag-take ako ng melatonin. Okay, yung melatonin na yon is parang pagtulog sa'yo. Pagtulog, okay, para ma-relax yung utak mo. So habang nag-take ako, wala pang 5 minutes, bagsak. Totally bagsak. As in bagsak. Which is, I'm happy na nagising ako na relax na yung utak ko. Nakapag-do things na dito na parang na-adapt ko na talagang wala na. So, I need to move forward. So, yeah, I'm really hoping na makahanap ako ng bagong work and sana makahanap ako ng magandang boss para ma-continue ko yung mga kailangang gawin pa habang malakas pa ako. Like for example, mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko and mabigyan yung mga needs niya and syempre yung mga family matters na rin kasi yung parents ko hindi na rin sila masyadong ganong ka-active. May mga maintenance na rin sila. Ako kasi yung panganay. So, I'm really making out of it. So, yeah. I hope naka-learn kayo sa video na to at sa situation ko na to. And yeah, I will continue sharing my journey hanggang makahanap ako or hindi man, sana makahanap ako para ma-inspire din kayo and yeah, matutunan nyo kung ano yung buhay talaga ng pagiging OFW. And yeah, and don't forget to like and subscribe para ma-inspire din naman ako habang ginagawa ko tong video na to. And I will, yeah, ganun na nga. Please like and subscribe and see you to the next video. Bye-bye.